Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga idol? Good morning sa inyong lahat. So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Miyerkules. Mga loads, no? Titignan natin kung ano yung mga update ngayon. Grabe, nagsalita na naman si Imbers, mga idol. At syempre, tingnan natin yung mga mangyayaring update sa ating Clarity Act at iba pa. Crypto, trending news, mga idol, global news. Kaya kung gusto nyo ng ganitong content, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So, like nyo yung video mga lods ha. Ngayon pa lang sana like nyo na yung video. Umpisa pa lang kasi YouTube. Once na umpisa pa lang ng video, may mga nagla-like na sa video. Medyo pinopromote niya yun. So, okay? Okay, salamat agad sa magla-like mga idol. Shoutout agad sa inyo. Okay, so punta na muna tayo sa ating first news natin muna. Ito muna, update muna tayo dito. Alam nyo ba kung sino tong mga to mga idol? Ito yung mga isasama ni Daddy Trump sa pagpunta sa China ngayon. Ngayon to, mga lods, 13 to 15 sila doon eh. Hanggang weekend pala sila. Anong araw ba yung 15? Hanggang weekend sila doon. Umabot pa sila ng 16 doon, mga idol. So, 13 to 15 sila doon. At etong mga mabibigat na kasama ni Daddy Trump, mga idol. Wala pa nga si Mark Rubio dito. Pero madami siyang kasama mga big time. Okay, this time the US members heading to China are extraordinarily unusual. No, sobrang lalakas ng kasama ngayon ni Trump, mga idol. Donald Trump, 47th President of the United States, si Scott Bessent, kilala nyo na yan, ng ating US Treasury Secretary and Financial Strategy Lead. Si Jamieson Greer, sa Jamieson Greer, US Trade Representative. Steve Daines, sa Steve Daines, US Senator, and Key China Liaison. Siyempre, ang ating tito na si Elon Musk, mga idol. Si Tim Cook ng Apple, mabigat yan mga idol, lalong-lalo na si Larry Pink ng BlackRock. Stephen Schwarzman, Blackstone founder and CEO. Si Kelly Ortberg at si Cristiano Amon, ang malupit na bata. Okay? What can be seen from this lineup? Ano ba yung mga meron dito? Not about as a pool, US-China decoupling, AI, semiconductors, 5G, space dominance, rare earths, logistics, supply chains reorganization, dollar system and global finance redesign, shift to manage competition, and the biggest core is transition to a new system. It's final agreement na to, mga lodi, no? Not just nations, but massive corporations themselves are starting to directly negotiate the next world order. This visit to China is not just a mere diplomacy. The most crucial turning point, the new system to the entire next world. Grabe yan mga lodi, babaguhin na nila yung mundo. Ito na ba yung tawag dito, New World Order, panis. A US-China agreement decide that a US-China agreement to decide that very thing. In other words, the final chapter in forming a global consensus. How do you analyze it, mga idol? So, kung titignan nyo, mga lodi, halos lahat na ng mga big guns pagdating sa mga business, AI at technologies, mga lodi, sinama na ni Trump sa China. Mukhang ihaharap ni Trump lahat ng mga mabibigat sa kanya, no? Kay Xi Jinping. No? Ito na, anong gusto mong gawin? May patatapat ka ba dito? Bukod kay Jack Ma. Ni Jack Ma. No, 'di ba? At hindi pa nga nasama dito si Mark Rubio kasi nga ban siya dati, binan siya ng China, alam niyo ba 'yon? Mga lods, na ban si Mark Rubio sa China. Pero ngayon, mga lodi, China has formally waived the sanction on Mark Rubio and will welcome him with a red carpet instead as he travels with President Trump. No? Rubio's coming is a big deal in 2020. China sanctioned him and banned him. This time, they are waiving that. No, kumbaga tinanggal nila 'yon. They will be welcoming him on the red carpet. What a turnaround, sabi mga idol, no? Kaya etong yung iba kasi parang hindi ito tinuturing na big deal, mga idol, pero big deal to, mga lods, yung pagpunta ni Trump. Maraming pwedeng mangyari pagtapos niyan.
Pagkatapos nito, no? Sorry may ano kasi, may... Okay na yan, boss. Okay na yan, okay na yan. Mamaya na lang. May misunderstood na nangyari. At misunderstanding. At baka alam niyo yung napanood natin nakaraan. Yung pulis tsaka yung ano, boxing. Oh, yan mga lods Hindi, joke lang yun. Eto na mga lods. Nawala tuloy ako, nasa na ako. So matindi to mga idol, no. Ayun nga, no, marami nagsasabi na parang wala-wala lang to o normal visit lang sa ibang bansa. Pero dahil dinala ni Trump lahat ng kanyang mga big guns, mukhang iba to mga lods. At hintayin natin kung ano yung magiging resulta ng meeting na to o yung meet up nila na to mga idol. Mukhang mabigat mangyayari dito, no? So eto nga, at isa pa ito, makapag-usapan kaya nila to mga lodi. Actually, medyo nagiging trending na to sa mga ibang bansa pero hindi masyadong binabalita, no? A French woman in her 20s infected with the hantavirus reportedly declining rapidly and is now fighting for her life in ICU. So sa French to, mga lodi, sa France. Tama ba? Sa France. Oh. So iba-ibang bansa na, no, yung mga tina-track down galing dun sa ship, mga idol. Pero syempre, sabi nga ng WHO, huwag kayo masyadong mag-alala, etc. etc. Ganon din yung sinabi ni Trump eh. Hindi kami magla-lockdown dahil dyan. Walang ano yan. Walang kwenta yan. Parang ganon. Diba? Pero napapansin natin na marami ng report na nagkakaroon ng ganito. So, follow up na lang ulit tayo dito kung sakaling dadami pa to. O baka mamaya mapunta pa sa atin, wag naman sana, no? Alam ko nagkaroon nito sa atin mga lodi, 2 beses lang ata sa loob ng 30 years. Mga lodi, yung hantavirus. Matagal na yun eh. Hindi ko na maalala pero alam ko meron ng hantavirus dati dito sa atin. Dalawang kaso pero ano yun? Matagal na panahon mga idol. Tsaka 2 piraso lang at nabuhay naman sila, no? Tapos, ito mainit din to mga idol. Kagabi, Martes, lumabas ang CPI natin at negative mga lods, no? US inflation rises to highest level. So, pangit yun kapag tumaas yung ating CPI level in 3 years. The US Bureau of Labor Statistics reports that the Consumer Price Index CPI rose to 3.8. No, dapat dito mga nasa ano lang 3 ano ba expected? Check nga natin. 0.3 ang naging 0.4 tayo. Ang previous kasi natin 0.2. So ang hula nila pwede maging 0.3 kaya lang nadagdagan naging 0.4. So medyo medyo mataas yan mga idol kaya rose to 3.8 for the latest period surpassing the consensus forecast of 3.7. Market volatility is surging as participants recalibrate their probability of an aggressive June rate cut amid sticky core inflation. So, bakit negative to? Kasi parang bumababa yung chance na magkatayo ng rate pagka ganito mga idol 'Di ba? Bababa yung chance na magkatayo ng rate. At June, ang sunod na cut ng rate natin dapat mga idol. June. At sino na ba ang upo nun? Kaya nga sabi dito mga idol, parang bad timing yung pag-upo ni Kevin Warsh. Kasi dahil nga tumaas yung CPI, basahin na lang natin. The new Fed chair is cooked, sabi dito mga idol. Luto daw siya. Kevin Warsh is expected to become the new Fed chair this week, but this is possibly the worst time for him to replace Jerome Powell. Just now, CPI and core CPI data were released and it was really bad, mga idol, no? Really bad talaga. CPI jumped to 3.8, its highest level in 3 years. Core CPI jumped to 2.8, its higher level in 8 months. But why does this matter? Ano nga bang dahilan kung tumaas to? Bakit bad sa kanya, para sa kanya?
The reason Trump selected Kevin Warsh is because he wants rate cuts. No, sabi ko sa inyo, yung ganitong pagtaas ng CPI natin, mga idol, at core CPI natin, bumababa yung chance na mag-cut ng rate. No, so kung magka-cut ng rate si medyo delikado. Kevin has been against QE but he thinks interest rate should be lower. But after today's CPI print, Kevin wants to do rate cuts. Kevin can't do rate cuts pala. No, bakit naman? No. This is why the odds of a rate cut in 2026 have dropped below 3%, while the odds of a rate hike are now above 35%. Mas mas baliktad pa, imbis na mag-rate cut, mukhang tumaas pa yung chance na mag-rate hike tayo. The market knows that oil's impact on inflation won't go anyway anytime soon. So there's just one path possible for the Fed. Do a rate hike and crush the inflation. Oh my goodness, baliktad ngayon, mga idol, no? But if they do that, it will crush the markets too, which I have been warning about for weeks now. Naku, mukhang magkakatotoo yung sinasabi nila Robert Kiyosaki, mga idol. So anong masabi natin dito, mga lodi? Ang inaasahan natin, pag upo ni Kevin Warsh, magkakat siya ng rate. Pero dahil sa lumabas yung ating CPI ngayon, no, na negative for rate cuts, mas positive siya for rate hike, ano ang gagawin ni Kevin Warsh pag upo niya, mga idol? No? Ayun ang masakit dito, mga lodi. Kaya nga medyo nalungkot ako kagabi. Kaya umalis na lang ako. Sorry. Hindi tayo nakapag-update kagabi. No? Pero grabe to, mga idol. Anong gagawin ni Kevin Warsh ngayon? Hindi siya dapat mag-cut ng rate, mga lods. Tapos imagine di ba, mag-upo na siya. Kaya nga ito, mga lodi, kasi nga, confirm na siya, no? The US Senate has confirmed Kevin Warsh as a member of the Federal Board Governors. No, governors pa lang siya ngayon, ayun yung botohan. So Warsh is officially a Fed governor but not yet the chairman. No, hindi pa siya yung Fed chair, mga idol. But closure has just been invoked for his chair nomination, which means his final vote should be tomorrow at 10:30. Kasi kagabi to ayun na ba to? Mamaya daw to, mga idol yung botohan sa kanya mamayang gabi ng alas 10 ng gabi sa atin. Pero umaga sa kanila yun mga lods. So hintayin na lang natin. Okay, at ayun nga yung pinakadelikado doon, mga lods, no? Pag upo niya, paano siya magkakat ng rate? Ayun yung natin. At ito, isang trending news naman, global trending news to. Indonesian rupiah, yung pera ng Indonesia, mga idol, record weakness is not a collapse story. The rupiah has weakened near 17,400 to 17,500 per US dollar, meaning about $57 now equals more than 1 million Indonesian rupiah as oil prices, capital outflows and physical concern pressured the currency. So bumaba yung presyo ng mga loads, no, ng pera ng Indonesia, mga idol. So pwede ka na maging milyonaryo sa $57 lang, mga 2.5 yan, 3,000. Sa 3,000 pesos mo, meron ka ng 1 million Indonesian rupiah. The simple market read is this: a weak rupiah raises import cost, but Indonesia is not in free fall. No, hindi pa sila talagang pabagsak. Growth is still above 5%. Inflation has eased and the central bank is defending the market. The pressure stays real while oil and the dollar rise. Relief can come if capital returns and energy prices cool. So pwede nang bumalik yan, mga lods, pag medyo bumalik na yung mga capital nila at yung oil bumaba ang presyo, mga lods, no? Pero sa ngayon medyo bumagsak sila, mga idol, no? Grabe. Ayoko na sa Pilipinas, mga idol, sobrang gulo ngayon, mga lods. Nagkakaroon ng awayan doon, takbuhan, wrestlingan at tablahan sa kamayan. Napanood nyo ba yung harapan ni Kiko tsaka ni Robin Padilla, mga lods, no? Bungawakan, sabi ni Robin.
Hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Robin eh. Basta yung iba lang eh. Basta sinigawan daw siya ni Kiko eh. Kaya sabi ni Kiko, tumaas ang boses ko, hindi kita sinigawan. Ba't mo ako sinigawan ha? Sabi ni Robin na ganun. Sigawan mo ako porque tumahal pa ako ni Sharon. Hindi, joke lang. So, ayun, na ganun sila. Nag-aaway sila. Alam nyo, pag nanonood ako ngayon ng politika sa Pilipinas, na-entertain na lang ako. Hindi na ako kinakabahan sa mangyayari sa Pinas eh. Kasi parang feeling ko, ano lang eh, parang stage lang yung nangyayari ngayon eh, mga idol eh, no? Parang pinaglalaroan lang tayo ng mga to. Sana nga ganun lang, no? Sana stage na lang, mga lods, no? At sabi ko nga, pag bumalik yung pag etong mga virus na to napunta sa Pilipinas, mga idol, sa tingin ko, GG tayo eh. No? At eto na, nako, nakita ko na si Kalbo. Ayan na. Ano ba ang ibig sabihin ni Jim Cramer dito sa kanyang post na ito? No, be careful. Smell the reversal day. O, ayan yung sinabi niya. Paano reversal, no? No, pwede bang basta bumabagsak tayo ngayon? Ay hindi. Hindi ko alam eh. Kasi minsan actually kung titignan mo kasi sa higher time frame, parang mataas tayo ngayon. Sa lower time frame, syempre medyo mababa tayo. Pero sa mga taas, medyo tayo eh, higher tayo. So saan tayo ngayon? Oh, tingnan natin 'to. Wala, hindi nag-answer. Oh, yung iba bullish. Yung iba bullish sa sinabi ni Jim Cramer. No, yung iba nagagalit. Oh, crush daw. Yung iba naman bearish. Ano ba naman to si Jim Cramer, oh? Linawin mo yung sinasabi mo. No. So, ayan medyo hati eh. Ayan, so nihanap ko yung iba mga comment eh. Kaya lang wala tayong siguro sa CPI, no? Ayun kaya yun, sa CPI kaya yun, mga idol. Ang ganda nito pwede kong gawin to Gawin natin to, kasama sa thumbnail natin, kay Jim Cramer, no? Speaking mga idol, punta tayo sa mga crypto natin, sa mga ibang malulupit na token. Yung Ron is upgrading May 12, so kahapon to, migrating to Ethereum L2 via OP stack. Inflation's dropped to 1%, 90 million RON goes to Treasury. Peace rise to 1.25% and proof of distribution rewards real activity. Transfer, swap, and gaming pause. 10 hour during hard work. So, medyo nag-post ata sila kahapon kaya pa hindi ako kumbaga isang laro lang ako tapos mag-loading na naman. Yun dito sa My Classic. Ewan ko lang kung ayun yung reason nun So, tingnan natin yung RON. Ano bang umangat ba yung RON ngayon? Kasi nagkaroon sila ng transitioning, mga loads. Wala, 6 pesos pa rin. Hindi, nakamax tayo eh. Grabe, no? Grabe. So, nandito tayo ngayon. Kung may tiwala kayo sa RON coins, mga idol nandito tayo ngayon sa parte ng buhay ng RON. Nasa dark days, okay? So, lumabot pala ito ng 5 piso, mga idol. So, ngayon, 6 pesos. Pero hindi natin alam 7 days natin to. Sa 7 days naman medyo naman siya, no? Uptrend, no? At nako, Shibarium, salamat kay sino ba nagtag sa akin nito? Si Kuya Jamal. Ayan, salamat kay Kuya Jamal sa pagtag sa akin nitong isang malupit na. Ano kaya ibig sabihin nito, mga lods, no? Sa Shibarium to, mga idol Shiba Inu to, ayan, no? Pinasabog niya yung truck ng ship. Ano ibig sabihin yan? Boom! But sana kung may lumabas na isang malupit no? May lalabas ba dyan? Kaya natin. Wala. A new era. Ay, magbe-burn sila ng token May 16. Magbe-burn sila ng token, mga lodi. Sabi dito, little burns won't do anything. Burn trillions for getting hype. Ayan, nako. 16, ano yun, mga lodi? Sabado. Ayan, sabi nga dito. I just realized on Saturday, Finland is going to also win the... hindi ko alam yan. Basta yun siguro yun, mga lods. Sinabi ng
SHIB o nagparamdam sila na magbe-burn sila ng token. Okay? Ano ba ang sitwasyon ng SHIB ngayon, mga Lodi, no? Ano ba ang sitwasyon? Nako, medyo drop din pala, no? Check natin sa ano to, sa Max. Boom. So, wala, no? 7 days. Sa 7 days, 1% lang yung up niya eh. Sa 13 days, sa 30 days, nasa 14%. Okay? Pero ano to slowy uptrending yung Shiba, mga Lodi, sa loob ng isang buwan. Kung titignan nyo. 'Di ba? So, nako, mukhang good news to, lalo na sa mga Shiba Army natin, no? Mga idol. Magbe-burn sila ng token. Alam niyo ba kung bakit tumaas tong yung tumaas to noon? Kasi nag-burn ba o nag-donate ba si Vitalik noon eh ng kalahati ng supply ng SHIB. Grabe yung ginawa niya noon. So ganun mangyayari kaya ulit. Tataas naman kaya ulit dito. Bang! Tangan lupit niyan, mga idol. Wag nangyari yan, mga loads. No, magbo-burn sila ng token, okay? So goods na goods. Speaking mga Lodi, yung SEC, no, yung Zcash, mga idol, Grayscale filed for the world's first ever spot ETF for a privacy coin. No, privacy coin ata tong Zcash. Grayscale has filed to convert its Zcash o ZEC trust into a spot ETF. If approved, the product would become the world's first spot ETF tied to a privacy coin. The filing follows reports that the SEC, yung SEC to na yung Security Exchange ended its review of privacy coins without enforcement action. Multicoin Capital also disclosed it has been building a large ZEC position since February. The hedge fund reportedly views Zcash as a macro hedge opportunity. Ayan, first time to in history kung sakaling maaprubahan to, mga idol, no? At good news yan. Alam ko maraming nag-hold ng SEC mga idol. Although ang mahal kasi nito, mga loads, no? Kung titignan nyo ang SEC, nasa 30,000 ba? Magkano ba to? Alam ko mahal to 35,000, mga lodi. Mababa pa siya niyan, mga lods, 76 down pa siya niyan, percent. Dahil ang all-time high ng ZEC is 153,000. Tignan niyo sa Max, mga lodi, dito sila, pero grabe, ang tagal nito. 2016 pa yan. Pero wala, hanggang dito lang talaga sila, no? Parang siyempre nung lumabas siya, ganun siya kalaki. Pero nung dumaloy na siya sa market, ang pinakamalaking nakamit niya ay dito 43,000, mga loads, no? 43,000. Tapos ngayon bumalik din siya ulit doon. Bumalik ba siya doon? 43,000, umabot siya ng 40. 41. Ngayon nasa 35 siya, mga idol. Yung all-time high niyan, para sa akin, hindi mo natitignan yan. Kasi sa una lang yan Ito lang yan, yung pinaka-top lang yan, mga lods. No? So, dito talaga dumadali yan, sa 43 something. So, ngayon, for me, baka wala, lang to, 20 to 30% lang na na sale. Hindi 76. Para sa akin, mga lods, ganun yung tingin ko dyan. So, medyo mahal kasi to, no? Grabe, mahal ng ZEC. Ito naman, gusto kong Tagalogin natin to, mga lord. Explain natin sa Tagalog. Kasi sa Clarity Act to para maintindihan natin. Ano ba itong isa? Ayan. Sabi dito, mga lodi, naglabas na ng Senate Banking Committee ng buong draft ng Clarity Act na 309 page, mga lodi, pahinang batas na magbibigay ng permanenteng malinaw na regulasyon sa mga digital assets sa Amerika. Simple breakdown, mga idol, no? Ang SEC ang bahala sa unang pagbebenta ng mga token. Ito yung pagkakaiba ng SEC tsaka sa CFTC, mga idol, no? Yung SEC ang bahala sa unang pagbebenta ng mga token. Ang CFTC naman ang bahala sa pang-araw-araw na trading pagkatapos maibenta ang
token. O yun yung pagkakaiba nila. Para sa XRP, ito ay permanenteng itinuturing na digital commodity na kasi yung XRP, mga lods eh. Hindi na pwedeng baguhin ng susunod na SEC chairman. So kahit anong mangyari, kahit nakapalitan pa yung SEC, kahit nagalit pa siya sa XRP, hindi niya na mababago yun kasi napagdesisyonan na yun. Magiging mas madali para sa malalaking institusyon, banks, funds na gamitin ang XRP nang walang takot sa regulatory uncertainty. Mas malakas na proteksyon sa investor, no? So, yung anti-fraud, insider trading rules, mas limitasyon sa stablecoin yield. Hindi pwedeng mag-offer ng interest na parang bank deposit. So ayun yung nakalagay dito sa page, sa 39 page, 309 pala page. Pero pwede pa rin ang reward mula sa staking, liquidity at iba pang tunay na crypto activity. May dagdag na pork o yung Build Now Act for Housing para makakuha ng suporta mula sa ibang senador. Bakit bullish ito para sa XRP? Dahil matagal nang hinihintay ng Ripple at XRP community ang ganitong legal clarity. Hindi lang sa XRP. Mga lods, halos marami pang token, no? Halos lahat ng ISO. Kapag naging batas ito, magiging mas lehitimo at madaling maggamitin ng XRP sa cross-border payments at tokenized asset. Ang susunod na hakbang ay ang mark-up vote sa committee. No? Posibleng Miyerkules o Huwebes. So ngayon nga to, Miyerkules ngayon, Huwebes, bukas. Kung pumasa ito ng may magandang margin, malaki ang tsansa na umusad ito sa buong Senado. Sa madaling sabi, malaking hakbang patungo sa regulatory clarity sa US crypto market. So, sobrang positibo nito, lalo na para sa XRP holders. No? So ito din yan, yung 309 page release today. Committee member have until tomorrow to file amendments. Thursday markup confirm 10:30 AM Eastern Standard Time. The most important crypto legislation in history now has a page count, no? Kumbaga may bilang na, no? Yung pinakamalupit at pinakaimportanteng batas, no, na pwedeng gawin pagdating sa crypto meron ng page count, meron ng deadline, meron ng date, mga lodi, no? 5 months of work ginawa yan, mga lodi. 309 pages. One Thursday vote, ngayong Thursday na yan, bukas, mga idol. DeFi protected stablecoins unlock institutional barriers gone. $20 trillion waiting. Napakalaking pera nun, mga lodi. Pwede na mag-swimming dun sa pera na yun. Trump ready to sign immediately, expected before July 4, no? Ayan na. 309 page stand between crypto and regulatory clarity. Thursday we find out if it's enough, no? So ayan ang kaabang-abang natin, which is tomorrow is a different day. Tomorrow, mga idol, no? Thursday, mga lodi, kaabang-abang yan. Ilang taon nating hinintay ang Clarity Act na to, taragis yan, no? Sabi nga nila, mga lodi, ngayon meron ng page count na, meron ng deadline, meron ng date, mga lodi. Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba magpapanik, mga idol? 'Di ba? So lahat ng hinintay natin napakalapit na, mga lodi. Andyan na siya, bukas na siya magkakaroon ng kasiguraduhan, no? Once na papagbotohan yan, mga lods, ay nako, doon na, wag lang pigilan ng mga bangko, no? Ganun yun, hindi sila papayag, eh. Pero okay naman na, kasi nga 'di ba yung yielding, mga lods, yung staking o yung yield, hindi katulad nung sa bank, no, na idle yung asset mo tas kumikita. Ganun kasi sa bangko. So tinanggal nila yon pagdating sa stablecoin, no? Kailangan may nag-active yung asset mo, may ginagawa siya, no? Hindi lang siya tahimik na natutulog. Okay? So malapit na mangyayari na sa atin ngayong mga susunod na araw, mga idol. Ngayon pupunta na si Trump sa China, mga lods. At syempre bukas o mamayang gabi magiging final na o confirm na uupo si Kevin Warsh bilang isang Fed chairman, at sa 15 baka siya na ang pumalit. Kaya lang ang tanong, makakapag-cut ba siya agad ng rate kung ang lumabas sa ating CPI data ay negative, no? Kumbaga mas lamang yung possibility na mag-rate hike ka kaysa mag-rate cut ka. Pwede siguro magpo-post lang muna siya. Post lang muna tayo ngayon, babes. Yeah? Di natin alam, pero ang inaasahan kasi
Malay nyo, may move din si Kevin Wars na iba. Hindi natin alam mga lods eh. Pag inutusan siya ni Trump, wala naman sila magagawa eh. Cut ka lang rate, kahit ano pa yan. So ayan mga idol, no? So ayan yung update natin ngayong umaga, mga lodi. No, mamayang gabi, hintayin nyo ako, mga lods. No, update ulit tayo. Kita-kits tayo, mga idol. So ayun, sana enjoy nyo yung ating balita, mga lodi. Bawi ako sa inyo, promise. Pasensya na kayo, lahat ng mga promise ko hindi natutupad na kagabi mag-news, nagbabasa ng comment. Kasi medyo, pag ganito kasi, medyo may mga biglaan tayong pasensya na. Babawi na lang ako, mga idol, no? So kita-kits tayo, maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? What's up? yeah, babayu. Love you all, mga idol.